King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 969. God Eye Disintegration. Magagawa kong takasan ang samsara of death at magtamo ng bagong buhay kung makukuha ko ang iyong God's Eye. Ang Emperor of Death ay nagpahayag ng isang nasasabik at mabangis na ekspresyon. Ito lang ang pagkakataon na mayroon siya. Weng. Boom. Ang bagong gaze of death ay humarap sa gaze of the God Eye, at ang dalawang nakakatakot na eye intent ay nagsagupaan sa isa't isa, na naging sanhi ng kalapit na itim na ambon na mag-intertwine sa ginto at purple na liwanag. Kasabay nito, isang nakakatakot na soul aura ang kumalat sa 1,000 milyang radius, na ginagawang isang ipinagbabawal na lugar ang kalapit na lugar. Boom! Ang lahat ng mga simbolo ng God Tribulation Lightning sa loob ng kaluluwa ni Zhao Feng ay kumikislap. Ang kanyang kaluluwa ay tulad ng lumikha ng kidlat, at ang kidlat ay kumalat sa kanyang kaluluwa at hinaranggan ang pagguho mula sa death intent. Kasabay nito, pinaikot ni Zhao Feng ang Sacred Lightning Body nang hindi inaasikaso ang presyo. Sa ngayon, ang tagumpay ay magpapasya sa pamamagitan ng pagtitiis. Kung nagawa niyang sipsipin ang kaluluwa ng Emperor of Death sa sukat ng kanyang kaliwang mata, siya ang mananalo. Kung ang Emperor of Death ay nagawang sipsipin muna ang lahat ng puwersa ng buhay ni Zhao Feng, kung gayon ito ang magiging tagumpay ng Emperor of Death. Gayunpaman, ang sitwasyon ay hindi maganda ang hitsura. Ang soul intent ng Emperor of Death at Zhao Feng ay nasa parehong antas, at ang Zhao Feng's gaze of the God Eye ay binago mula sa gaze of death sa unang lugar, na nangangahulugan na ang paglaban ng Emperor of Death dito ay napakalakas. Sa puntong ito ng oras, ang ulo lamang ng Emperor of Death ang nabunot. Sa kabilang banda, ang Sacred Lightning Body ni Zhao Feng ay umaabot na sa mga limitasyon nito. Lumalabo na ang kidlat sa kanyang katawan. Sa kabutihang palad, si Zhao Feng ay mayroon ding Lightning Soul Body, kaya medyo mabagal ang panghihina ng kanyang kaluluwa. Pagkatapos ng lahat, hindi mabilang na mga simbolo ng God Tribulation Lightning ang nakatatak sa kaluluwa ni Zhao Feng at nagsimulang maapektuhan ito, na nagbibigay dito ng ilang katangian ng mga batas ng pagkasira. Ang iyong puwersa ng buhay at kaluluwa ay mas malakas kaysa sa una kong naisip, ngunit iyon ay magbibigay daan lamang sa iyo na magtagal ng kaunti sa mga hangganan ng kamatayan. Ang tinig ng Emperor of Death ay tumunog sa dimensyon ng kaluluwa. Bagamat ang bahagi ng kaluluwa ng Emperor of Death ay nabunot, ang kanyang mga mata ay nakatuon pa rin kay Zhao Feng. Isang malaking halaga ng death intent ang pumalibot kay Zhao Feng at dahan-daang nilamon siya. Kasabay nito, higit sa 1,000 milya ang layo. Zhao Feng, tutulungan kita. Boses ng Ninth Prince. Kamahalan, mangyaring mag-ingat. Babala ni Old Ying. Isang gintong liwanag ang nagsimulang bumuhos mula sa pseudo Crown Prince Seal ng Ninth Prince at nagsimulang bumuo ng mga dragon sa paligid niya. Umaasa sa Draconic Providence, nakapasok ang ika-9 na prinsipe sa lugar kung saan naglalaban si Zhao Feng at ang Emperor of Death. Ika-9 na prinsipe. Natigilan si Zhao Feng saglit. Si Zhao Feng, na kasalukuyang ginagamit ang kanyang buong kapangyarihan para labanan ang Gaze of Death, ay mahinang nakaramdam ng Ninth Prince at ang Pseudo Crown Prince Seal. Ang Pseudo Crown Prince Seal ay mas malabo kaysa dati, marahil dahil marami na siyang ginamit para tapusin ang Sacred Lord Dark Soul. Kung hindi, ang laban na iyon ay hindi dapat natapos ng ganoon kabilis. Ika-9 na prinsipe, huwag kang lalapit. Nakuha ni Zhao Feng ang kanyang soul intent at mahinang nagsalita. Maaaring pataasin ng Draconic Providence ang battle power ng mga may Imperial Bloodline. Gayunpaman, ang Ninth Prince ay hindi nagdadalubhasa sa soul daw, kaya hindi niya masyadong maaapektuhan ang sitwasyon. Sisisayangin lang niya ang kanyang Draconic Providence. Hindi ka naman dalubhasa sa kaluluwa. Walang magagawa ang paggamit ng Draconic Providence para palakihin ang iyong battle power. Malamig na tumawa ang Emperor of Death at tuluyang hindi pinansin ang ika-9 na prinsipe. Umakto ang Ninth Prince na parang hindi narinig ang sinabi ng dalawa. Umasa siya sa proteksyon ng Draconic Providence na dahan-daang dumating sa loob ng 100 milya ng Zhao Feng. Isang puting kislap ng liwanag ang biglang bumaril mula sa Pseudo Crown Prince Seal ng Ninth Prince, at ito ay naging isang Golden Dragon Claw bago dumapo sa katawan ni Zhao Feng. Weng! Isang layer ng gintong liwanag at Draconic Providence ang nakapalibot kay Zhao Feng. Zhao Feng, ito lang ang magagawa ko para sa iyo. Matapos gawin ito,
kinuha ng Ninth Prince ang dim pseudo Crown Prince seal at mabilis na umatras. Gago, ang brat na ito. Ang Emperor of Death ay isinumpa. Ang layer ng Draconic Providence na ito ay may kakaibang kapangyarihan na katulad ng Destruction o Death, at agad nitong binawasan ang pressure ng Gaze of Death. Naging matigas ang mga mata ni Zhao Fang, at ganap niyang inilipat ang kanyang eye intent sa pagtatangkang bunutin ang kaluluwa ng Emperor of Death. Sa kasamaang palad, panandalian lang siya mapoprotektahan ng Draconic Providence na ito. Kung talagang magagamit ni Zhao Fang ang Draconic Providence, magagamit niya ito para mapataas ang kapangyarihan ng kanyang Gaze of the God's Eye. Kahit na ang Draconic Providence ay malalanta din. Ang Emperor of Death ay malamig na ngumisi habang mas maraming death intent ang bumubuhos mula sa kanyang mga itim na mata at nadagdagan ang kapangyarihan. Weng! Weng! Ang Draconic Providence Shield sa paligid ng katawan ni Zhao Fang ay nagsimulang lumabo, ngunit ang erosyon sa loob ng katawan at kaluluwa ni Zhao Fang ay napakaliit. Hindi. Ang Gaze of Death ay nagpapalipat-lipat ng death intent sa maximum habang ang aking Gaze of the God Eye ay gumagamit lamang ng kaunting Dao of Illusion. Napakalakas ng kaluluwa ng Emperor of Death na maaaring baliwalain lang nito ang aking pamamaraan. Ginamit ni Zhao Fang ang pagkakataon habang ligtas siyang mag-isip. Hindi makapasok ang Sacred King sa Imperial Tombs, at ang kapangyarihan ng God-slaying arrow ay umabot na sa level ng Sacred King, kaya halatang hindi niya ito magagamit. Higit pa rito, kahit na ginamit niya ang God-slaying arrow, hindi nito tunay na papatayin ang Emperor of Death, kaya ano ang silbi ng pag-aaksaya nito? Gayunpaman, ano pa ang magagawa ni Zhao Fang upang harapin ang panganib na ito sa buhay at kamatayan? Ano, sumuko ka na ba? Hahaha. Naramdaman ng Emperor of Death na hamina ang Gaze of the God's Eye ni Zhao Fang, at agad siyang natawa. Break. Ang malamig na boses ng Emperor of Death ang narinig. Ho! Ang Draconic Providence sa paligid ng katawan ni Zhao Fang ay nilamon ng Intent of Death, at ang walang limitasyong kapangyarihan ng kamatayan ay muling pinalibutan si Zhao Fang tulad ng daan-daang milyong makamandag na ahas. Ang buhay ay nagsimulang maglaho, at ang kaluluwa ay nagsimulang malanta. Ang mga Eye of Death ay naglalaman ng death intent. Kung gayon, paano ang aking God's Eye? May tanong si Zhao Fang nang maramdaman niya ang walang limitasyong kapangyarihan ng kamatayan sa paligid niya. Kung iyan ang kaso, isang misteryosong gininto ang liwanag ang biglang nagsimulang kumislap sa kaliwang mata ni Zhao Fang, at ang kanyang gininto ang buhok ay umihip ng malakas. Sa dimensyon ng kanyang kaliwang mata, nagsimulang gumalaw ang misteryosong gintong bola, at nagsimulang kumalat ang isang gintong alon na tila naglalaman ng pinagmulan ng lahat ng bagay sa mundo. God. Eye. Disintegration. Isang ginto at purple na liwanag ang nagsimulang umikot sa kaliwang mata ni Zhao Fang, at agad itong dumaan sa Emperor of Death. Ano ito? Ang kaluluwa ng Emperor of Death ay bumalik sa kanyang katawan pagkatapos ng Gaze of the God's Eye, ngunit ang mahiwagang gininto ang ripple na ito ay nagparamdam sa kanya na hindi komportable. Biglang napagtanto ng Emperor of Death na unti-unting nawawala ang bahagi ng kanyang katawan. Unti-unting naglalaho ang mga atom na hindi nakikita ng mata, na parabang noong una pa lang ay wala na. Lahat ng mayroon ang Emperor of Death ay naglalaho. Ito. Anong kapangyarihan ito? Ang Emperor of Death ay sumigaw sa takot. Ang kanyang Dao of Death ay gumawa ng lahat, kabilang ang parehong mga pisikal na bagay at ang kaluluwa, dahan-daang tumatanda hanggang kamatayan. Gayunpaman, kahit ang Emperor of Death ay hindi naiintindihan ang teorya sa likod ng misteryosong kapangyarihang ito na ipinapakita ni Zhao Fang. Parang isang taong nagmamasid sa kanilang mga kamay at paa na biglang nawala hanggang sa tuluyan na silang maglaho sa mundo. Sa huli, ang Emperor of Death ay wala nang matitira at tuluyang mawawala. Weng. Ang misteryosong bola sa loob ng dimensyon ng kaliwang mata ni Zhao Fang ay naglabas ng hindi mabilang na mga sinag ng gintong liwanag bawat segundo. Ang aking eye intent ay mabilis na naubos. Napatalon si Zhao Fang sa takot. Ginamit ng God Eye Disintegration ang kapangyarihan sa loob ng misteryosong gininto ang bola para ikalat ang katawan ng Emperor of Death. Sa mga tuntunin ng kapangyarihan, ito ay kapantay ng Gaze of Death. Gayunpaman, nagawang lumaban ni Zhao Fang laban sa kapangyarihan ng kamatayan, habang ang Emperor of Death ay nakamasid lamang habang unti-unting naglaho ang lahat ng pag-aari niya. Ang katawan ng Emperor of Death ay hindi nagtagal ay nagkawatak-watek,
Naiwan ang kaluluwa ng Emperor of Death na lumulutang sa hangin. Nararamdaman pa rin ni Zhao Feng ang mga atom ng Samsara Immortal Body na dahan-daang nagtitipon sa pagtatangkang makabawi, ngunit ang bilis ng paggaling nito ay hindi kasing bilis ng rate ng dispersal nito. Emperor of Death, dahan-daang mawala sa mundong ito. Malamig na boses ni Zhao Feng ang tunog. Paano ito posible? Kahit na mag-evolve muli ang iyong God Eye, hindi ka magkakaroon ng ganoong kakaibang kakayahan. Ang Emperor of Death ay sumigaw sa takot. Ang dahilan kung bakit siya natakot ay dahil ang Samsara Immortal Body na nawala ay hindi bumabawi. Ang Emperor of Death ay nagtaka kung siya ay madyay gising muli mula sa Samsara of Death kung siya ay ganap na nawala. Ang Sacred Lightning Body ni Zhao Feng ay mahina, nawala siya ng ilang libong taon ng kanyang buhay, at ang kanyang katawan ay nagsisimula ng malanta, ngunit ang katawan ng Emperor of Death ay ganap na nawala at ang kanyang kaluluwa ay nagiging transparent. Habang naglalaho ang kanyang kaluluwa, ang lakas ng kapangyarihan ng kanyang kaluluwa ay malinaw na nabawasan, na nagresulta sa gaze of death ay hamina. Naramdaman ni Zhao Feng na ang kanyang malakas na eye intent ay malapit ng maubos, at isang masakit na sensasyon ang lumitaw mula sa kanyang kaliwang mata. Kung pananatilihin niya ito, mas lalo pang matatalo si Zhao Feng, at ang Emperor of Death ay makakabangon lang muli mula sa Samsara of Death kahit na siya ay ganap na nawasak. Nahawakan muli ng eye intent ni Zhao Feng ang misteryosong gininto ang bola, at ang dalas ng mga ripple ay bumilis. Ang kaluluwa ng Emperor of Death ay nagsimulang maglaho sa kawalan ng mas mabilis. Ito. Mula nang makuha niya ang Samsara Immortal Body, ang Emperor of Death ay hindi kailanman nakakaramdam ng ganoong takot. Hindi pa rin gumagaling ang Samsara Immortal Body ko. Ang Emperor of Death ay biglang tumigil sa gaze of death. Takbo. Ang madilim na kaluluwa ng Emperor of Death ay naging madilim na guhit ng liwanag at sinubukang tumakas. Gusto mong tumakas? Malamig na ngumisi si Zhao Feng at ginamit muli ang gaze of the gods ay nang walang pakialam sa kanyang eye intent. Isang malakas na puwersa ng pagsipsip ang nagmula sa gininto ang kaliwang mata ni Zhao Feng. Handa na si Zhao Feng sa pagkakataong ito. Hindi niya hahayaang makatakas ang Yuan Soul ng Emperor of Death ng ganoon kadali tulad noong nakaraan. Kapag nakapasok na ang Emperor of Death sa dimensyon ng kaliwang mata ni Zhao Feng, ikukulong niya ito at hinding-hindi na siya hahayaang mamatay, nahaad lang sa kanya na muling mabuhay sa pamamagitan ng Samsara of Death. Gayunpaman, isang ripple ang biglang lumitaw sa hangin at nagbigay ng hindi mapaglabanan na puwersa. Isang pares ng malaimpyernong mga mata ang dahan-daang nakita sa itaas ng mahinang kaluluwa ng Emperor of Death, at isang alon ng kadiliman ang nagsimulang umikot ng dahan-dahan tulad ng Samsara of Life and Death. Ang kanyang buhay at kamatayan ay kabilang sa Samsara of Death. King of Gods, Kabanata 970. Pagnanakaw ng mata. Ang kanyang buhay at kamatayan ay kabilang sa Samsara of Death. Isang pares ng malaimpyerno na madilim na dilaw na mga mata ang dahan-daang natano sa itaas ng mahinang kaluluwa ng Emperor of Death, at isang alon ng kadiliman ang nagsimulang umikot ng dahan-dahan tulad ng Samsara of Life and Death. Lahat sa loob ng 1,000 milya na nakatakas lamang mula sa God Eye disintegration ni Zhao Feng at ang death intent ay biglang nahulog muli sa kailaliman ng Samsara. Nagdilim ang buong mundo, parang isang bilangguan. Nang tingnan ni Zhao Feng ang pares ng madilim na dilaw na mga mata, tila nakita niya ang kanyang nakaraan at hinaharap. Ang singsing ng itim sa mata ay parang tadhana ng buhay, na hindi niya makita. Kaya ito ang Eye of Samsara. Natigilan si Zhao Feng. Ang Eye of Samsara ay may kakayahang gumawa ng isang kaluluwa na walang kamatayan sa pamamagitan ng paglikha ng Samsara Immortal Body. Mayroon ding iba pang mga kakayahan na hindi alam ni Zhao Feng. Sa sandaling ito, ang Eye of Samsara ay bumaba sa Imperial Tombs. Gayunpaman, ang Eye of Samsara ay hindi si Zhao Feng, ito ay ang Emperor of Death. Isang malakas na layunin ang biglang bumaril mula sa mata ni Samsara na nagpayanig maging ang malakas na soul intent ni Zhao Feng. Isang puwersang humila ang lumitaw mula sa Eye of Samsara, at ang kaluluwa ng Emperor of Death ay dahan-daang lumayo mula sa gaze of the God Eye ni Zhao Feng habang ito ay kinaladkad pataas ng mas malakas na puwersa. Ang lakas ng pagsipsip na ito ay ganap na nalampasan ang gaze of the God Eye ni Zhao Feng. Pagkatapos ng lahat, ginamit lang ni Zhao Feng ang God Eye disintegration, na halos naubos ang eye intent ni Zhao Feng.
Si Zhao Feng ay kasalukuyang nasa kanyang limitasyon. Kasabay nito, ang samsara immortal body ng Emperor of Death ay nagsimulang dahan-daang gumaling at bumabalot sa kaluluwa ng Emperor of Death dahil hindi na ginagamit ni Zhao Feng ang kanyang God Eye disintegration. Nang makita ito, nagpakawala ng hininga ang Emperor of Death. Inisip niya noong una na hindi nagagana ang samsara immortal body. Sa hitsura nito, kahit na nag-evolve na ang God Eye ni Zhao Feng, hindi pa rin niya nagawang patayin ang Emperor of Death, na nahulog sa samsara of death. Zhao Feng, ang aking pagtugis ay hindi matatapos. Pagkatapos mong lisanin ang Imperial Tombs, kukunin ko ang samsara immortal body of a sacred lord at hihintayin kita. Ang Emperor of Death ay sumabay sa agos ng Eye of Samsara at dahan-dahang pumasok sa samsara of death, na umalis sa hanay ng gaze of the God Eye ni Zhao Feng. Si Zhao Feng ay may pangit na ekspresyon, at ang galit ay tila nag-aapoy sa kanyang mga mata. Ang kaluluwa ng Emperor of Death ay umabot na sa mga panimulang yugto ng Mystic Light Realm. Kung nakakuha siya ng samsara immortal body sa simula ng yugto ng Mystic Light Realm din, kung gayon ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay tataas ng husto. Sa oras na iyon, ang pag-atake ng kaluluwa ay hindi lamang ang Emperor of Death. Ang kapangyarihan ng kamatayan mula sa kanyang pisikal na pag-atake ay lubos ding magbabante kay Zhao Feng. Pagkatapos ng lahat, ang Sacred Lightning Body ni Zhao Feng ay wala pang hindi namamatay na katangian. Kung ito ay masira, si Zhao Feng ay kailangang magsimulang muli sa paglilinang. Nang makita ang kaluluwa ng Emperor of Death at Samsara Immortal Body na dahan-daang pumasok sa Eye of Samsara, nagbago ang ekspresyon ni Zhao Feng. Naging mapagpasyahan ang kanyang mga mata. Itinigil ni Zhao Feng ang gaze of the God Eye at ipinikit ang kanyang mga mata. Hihihi. Tumawa ang Emperor of Death matapos makitang pinigilan ni Zhao Feng ang gaze of the God Eye. Siya ay kabilang sa samsara of death. Kahit na si Zhao Feng ay nasa kanyang peak state, ang kanyang gaze of the God Eye ay hindi malalampasan ang samsara of death. Gayunpaman, biglang bumukas ang kaliwang mata ni Zhao Feng, at isang mahinang gininto ang sinag ng liwanag ang bumungad sa ulo ng Emperor of Death at dumiretso dito. Ano ito? Ang Emperor of Death ay tumigil sandali. Ang kapangyarihang ito ay tila hindi ginawa ng pisikal o kaluluwang kapangyarihan, at hindi ito nakaapekto sa kanya. Para bang wala ito sa dimensyong ito. Pero kahit naapektuhan siya nito, napangiti ang Emperor of Death nang makita niyang walang silbi ang pamamaraan ni Zhao Feng. Ang kaluluwa ng Emperor of Death ay nahulog sa samsara of death at mayroon siyang samsara immortal body, ibig sabihin ay hindi siya maaaring mamatay. Ano ang posibleng gawin ni Zhao Feng sa kanya? Maghiwa-hiwalay. Malumanay na sabi ni Zhao Feng habang ang mahinang gintong liwanag ay biglang gumuhit ng bilog sa kanang mata ng Emperor of Death. Ang Emperor of Death ay may mapanghamak na ekspresyon, ngunit bigla siyang nakaramdam ng kakaibang sensasyon sa kanyang kaluluwa. Ito ay kapansin-pansing nagbago ang ekspresyon ng Emperor of Death. Nakita ng kanyang kaliwang mata ang isang nakakatakot na eksena, ang kanyang kanang mata ay dahan-dahang lumutang palabas. Ang kanyang Eyes of Death ay nakuha sa pamamagitan ng pamana ng kaluluwa, kaya't nasa kanya pa rin ang mga ito kahit na nabuhay na muli. Sa sandaling ito, may butas kung saan dapat naroon ang kanang mata ng Emperor of Death. Isang Eye of Death ang lumutang sa hangin sa harap ng kanyang kaluluwa. Spatial movement. Nagsimulang lumitaw ang isang spatial disturbance sa paligid ng kanang Eye of Death. Ang Emperor of Death ay tila may iniisip, at ang kanyang ekspresyon ay napalitan ng takot at gulat. Kahit na ang kanyang kanang Eye of Death ay umalis sa kanyang kaluluwa, naglalaman pa rin ito ng kanyang soul intent. Destruct. Sinisira ang sarili. Ang Emperor of Death ay maaari pa rin kumonekta sa kanang Eye of Death. Hanggat nawasak niya ang kanang Eye of Death, lilito itong muli mula sa samsara of death. Gayunpaman, sa susunod na sandali, ang kanang Eye of Death ay ganap na nawala, at gayon din ang koneksyon sa pagitan ng Emperor of Death at ng kanang Eye of Death. Zhao Feng, ang aking Eye of Death. Saan mo itinago ang Eye of Death ko? Nabigo ang Emperor of Death na wasakin ang kanyang Eye of Death at umungal. Ang kanyang ekspresyon ay naging baluktot, at siya ay kumilos na parang baliw. Ang buong dahilan kung bakit siya nagsimulang habulin si Zhao Feng sa una ay para nakawin ang kanyang ninth God Eye, ngunit ngayon ang kanyang sariling kanang Eye of Death ay ninakaw ng parehong Zhao Feng.
Hindi ito kinaya ng Emperor of Death. Alam niyang itinago ni Zhao Feng ang kanyang kanang mata sa isang lugar. Paano ito posible? Nahukay mo talaga ang Eye of Death ko. Imposible ito. Halos mabaliw ang Emperor of Death, at nagpumiglas siya sa pagtatangkang takasan ang puwersa ng pagsipsip ng Eye of Samsara. Gusto niyang sugurin si Zhao Feng at balatan ito ng buhay. Hindi niya maintindihan kung anong uri ng kapangyarihan ang mahiwagang liwanag na iyon o kung paano nito mahihiwalay ang kanyang Eye of Death sa kanyang kaluluwa. Ang Emperor of Death ay nakipaglaban at ginamit ang kanyang death intent upang labanan ang Eye of Samsara, ngunit paano siya makakatakas mula sa Eye of Samsara? Zhao Feng, ibalik ang aking Eye of Death. Ang Emperor of Death ay ganap na sinipsip sa Eye of Samsara. Hihihi, kapag dumating ka sa susunod, tandaan mong ibigay sa akin ang isa mong Eye of Death. Tunog ng masayang boses ni Zhao Feng habang ipinapahayag niya ang kanyang pasasalamat sa Emperor of Death. Matapos mawala ang isang Eye of Death, ang kapangyarihan ng Gaze of Death ay mababawasan ng husto. Kahit na siya ay magkaroon ng panimulang yugto ng Sacred Lord level na Samsara Immortal Body sa susunod, hindi na kailangang matakot si Zhao Feng sa kanya. Ho! Ang Eye of Samsara ay tumingin kay Zhao Feng pagkatapos higupin ang Emperor of Death, pagkatapos ay dahan-daang pumikit at kumupas sa hangin. Eye of Samsara. Bulong ni Zhao Feng habang bumababa siya mula sa langit at umupo sa lupa. Kahit na ang kanyang eye intent at ang misteryosong gininto ang bola ay naubos na, gumamit pa rin si Zhao Feng ng isa pang God Eye Disintegration sa dulo. Isang nakakatusok na sakit at antok na sensasyon ang dumaan sa kaliwang mata ni Zhao Feng. Gumamit agad siya ng ilang halamang gamot at gamot. Si Zhao Feng ay napakahina ngayon. Matapos mabura ng death intent, ang kanyang kaluluwa at estado ng pag-iral ay hangina, ngunit sa kabutihang palad, ang pundasyon ni Zhao Feng ay napakatibay. Siya ay makakabawi ng medyo mabilis. Inilipat ni Zhao Feng ang Wood of Wind Lightning upang umakma sa gamot at pagalingin ang kanyang katawan at kaluluwa. Hindi nagtagal ay nagsimulang gumaling ang kanyang lantang katawan. Ang bilis ng paggaling ni Zhao Feng ay napakalakas. Basta may sapat na life force, makakabawi siya. Nagtataka ako kung ano ang magagawa ng Eye of Death na ito para sa akin. Ang kamalayan ni Zhao Feng ay pumasok sa dimensyon ng kanyang kaliwang mata. Isang Eye of Death na umiral sa parang kaluluwang estado na tahimik na lumutang sa itaas ng misteryosong gininto ang bola. Ito ay naglalaman ng soul intent ng Emperor of Death, ngunit ito ay ganap na napigilan. Pagkatapos kong gumaling, gagamitin ko ang God Tribulation Lightning para alisin ang death intent, ngunit itong Eye of Death. Bulong ni Zhao Feng. Si Zhao Feng ay nakakuha ng teknik na kilala bilang Forbidden Eye Stealing Technique mula sa Three-Eyed Saint. Naglalaman ito ng impormasyon at mga teorya sa likod ng pagnanakaw at paglipat ng mata, ngunit wala pang nakasubok nito. Higit pa rito, ang kaalamang ito ay batay lamang sa mga pisikal na bagay, at ito ay medyo mababa ang antas. Ang Eye of Death na kasalukuyang umiral si Zhao Feng sa estado ng kaluluwa. Kung mabaygo ako, ang Eye of Death ay maaaring masira, na magbabalik nito sa Emperor of Death. Naging mabigat ang puso ni Zhao Feng. Kahit na si Zhao Feng ay may kumpletong diskarte sa pagnanakaw ng mata, hindi siya maglalakas loob na gamitin ito. Nagpa siya si Zhao Feng na iwanan ang Eye of Death sa dimensyon ng kanyang God Eye sa ngayon. Maaalis man lang nito ang gulo na dulot ng Emperor of Death. Ang isang-isang mata na Emperor of Death ay hindi magagawang banta si Zhao Feng. Sa loob ng dagat ng kawayan, isang transparent na Eye of Samsara ang lumitaw sa harap ng isang matanda. Isang katawan na may itim na damit ang biglang bumaba mula sa Eye of Samsara. Dito nagtatapos ang iyong kalayaan. Sabi ng matanda. Hindi, huwag. Inalis ni Zhao Feng ang aking Eye of Death. Kailangan kong bawiin iyon at nakawin ang kanyang God Eye. Ang Emperor of Death ay lumuhad sa lupa at nagmakaawa sa sakit. Hindi ka magtagumpay. Ang matanda ay may kalmadong ekspresyon habang nakatingin sa malayo na may isang pares ng madilim na mga mata. Hindi, kung binigyan mo ako ng Samsara Immortal Body ng isang panimulang yugto ng Mystic Light Realm sa simula, hindi ako mawawala. Ang Emperor of Death ay umungal sa galit at puot. Biglang umikot ang itim na bilog sa mata ng matanda. Arg! Huwag! Ang mga itim na simbolo at sumpa sa paligid ng Emperor of Death ay nagsimulang kumurap, at isang hindi mapaglabanan na kapangyarihan ng Samsara ang pinakawalan.
Ang kaluluwa at katawan ng Emperor of Death ay nagsimulang umikot at dahan-daang napunit. Boom! Ang katawan at kaluluwa ng Emperor of Death ay nagkapira-piraso sa sobrang sakit. Sa sumunod na sandali, tila lumitaw ang isang itim na figure sa Eye of Samsara ng matanda. Pagkatapos ay dahan-dahang naglakad ang matanda patungo sa isang silid na kawayan. Disciple, halika sabihin mo sa akin ang iyong panaginip kahapon. Sige. Isang batang babae na nakasuot ng malabong berde na may pares ng maaliwalas na mga mata sa loob ng silid na kawayan ang nagbigay ng isang mahinang ngiti. Nagbigay siya sa iba ng kalmado at mapayapang pakiramdam. Sa panaginip, ang aking ama ay isang city lord, at nang malapit nang matapos ang laban upang maging aking mapapangasawa, dumating ang isang kabataang may isang mata, ngunit hindi ko matandaan ang kanyang pangalan. King of Gods, Kabanata 971. Pag-atake. Ang mga miyembro ng koponan ng Ninth Prince, na lahat ay naghihintay na walang pasensya sa labas, lahat ay sinisingil pagkatapos mawala ang ipinagbabawal na kapangyarihan. Zhao Feng. Nakita ng lahat na si Zhao Feng ay nakaupo sa lupa, at ang kanilang mga pusong na stress sa wakas ay napahinga na rin. Sa hitsura nito, nanalo si Zhao Feng. Maghihintay tayo dito. Mungkahi ni Old Ying, at walang sumang-ayon. Nararamdaman nila ang nakakatakot na kaguluhan mula sa labanan sa pagitan ni Zhao Feng at ng Emperor of Death. Kung lalapit sila dito, ang puwersa ng buhay sa loob ng kanilang mga katawan ay dadaloy palayo. Mahirap isipin ang laban ni Zhao Feng at ng taong nakasuot ng itim. Isang himala na sa kanila na si Zhao Feng ay buhay pa. Hindi nila alam kung kailan ito nagsimula, ngunit inilalagay nila ang lahat ng kanilang pag-asa kay Zhao Feng. Kung ma-accident si Zhao Feng, iyon na ang katapusan ng paglilitis ng Crown Prince para sa kanila. Ika-9 na prinsipe, may pag-asa pa. Pag-aaliw ni Old Ying. Ang ika-9 na prinsipe ay orihinal na nagkaroon ng malaking halaga ng Draconic Providence sa loob ng kanyang pseudo-Crown Prince seal, na lampas sa kanyang inaasahan. Gayunpaman, isang bahagi ng Draconic Providence ang naubos sa paglaban sa Sacred Lord Dark Soul. Pagkatapos ay itinaya ng ika-9 na prinsipe ang kanyang buhay upang makapasok sa lugar kung saan nag-aaway si Zhao Feng at ang Emperor of Death at gumugol ng higit pang Draconic Providence upang matulungan si Zhao Feng. Mahigit sa kalahati ng Draconic Providence sa loob ng pseudo-Crown Prince seal ng Ninth Prince ay naubos na. Hanggat mayroon pa tayong Brother Zhao, mayroon tayong pag-asa. Tumango ang ika-9 na prinsipe. Hindi niya pinagsisihan ang ginawa niya. Kung hindi siya tinulungan ni Zhao Feng, hindi niya maaabot ang yugtong ito. Si Zhao Feng din ang nakakuha ng karamihan sa Draconic Providence na iyon sa unang lugar. Lumipas ang 3 araw. Tara na. Sa wakas ay nagsalita si Zhao Feng pagkatapos umupo doon sa loob ng 3 araw. Sa totoo lang, matagal nang gumaling ang mga pinsala ni Zhao Feng, ngunit ang mahina niyang kaluluwa ay tumagal ng mahabang panahon para makabawi. Sa kabutihang palad, ang kapangyarihan ng sinaunang kidlat ay nakatulong sa pagpapagaling sa kaluluwa ni Zhao Feng. Marahil dahil mayroon siyang lightning soul body, maaari niyang mabawi ang mga pinsalang nakabatay sa kaluluwa sa pamamagitan ng pagsipsip ng kapangyarihan ng kidlat. Kasabay nito, napagtanto ni Zhao Feng na ang laban na ito laban sa Emperor of Death ay nakatulong sa kanya na maglatag ng pundasyon para sa isang andayang sacred lightning body. Dahil ang andayang sacred lightning body ay hindi maaaring linangin ng napakabilis, orihinal na isinantabi ito ni Zhao Feng. Matapos ang napakaraming oras na lumipas, at sa tulong ng Death Intent, sa wakas ay masisimulan na ni Zhao Feng na linangin ito. Natigilan ang lahat. Naka-recover na si Zhao Feng. Pagkatapos makipaglaban sa ganoong matinding labanan laban sa napakalakas na kalaban, gumamit lang si Zhao Feng ng 3 araw para makabawi. Si Zhou Suer ay natigilan din, at maingat niyang siniyasat si Zhao Feng. Nag-relax lang siya pagkatapos matiyak na wala talagang malubhang pinsala kay Zhao Feng. Zhao Feng, ang Emperor of Death. Tanong ni Old Ying. Laking gulat niya nang marinig niya ang tunay na pagkakakilanlan ng nakaitim na damit at mayroon itong Samsara Immortal Body. Ang isang hindi namamatay na katawan, isang hindi namamatay na kaluluwa sa antas ng isang Sacred Lord, at ang mga Eye of Death, kahit na ang mga normal na Sacred Lord ay hindi makakagawa ng marami laban sa Emperor of Death, lalo na sa isang hari. Gayunpaman, ang nananatili pagkatapos ng labanan ay si Zhao Feng. Napabuntong hininga na lamang si Old Ying.
Hindi niya makikita ang kabataang ito. Agad ding tumingin ang iba kay Zhao Fang. Bagamat halatang nanalo si Zhao Fang, gusto nilang marinig ito ng personal mula kay Zhao Fang. Tumakas siya. Simpleng sagot ni Zhao Fang. Tumakas. Ang lahat ay tumigil saglit. Ang sagot na ito ay hindi eksaktong nagbigay sa kanila ng malinaw na indikasyon kung sino ang nanalo. Zhao Fang, pagkatapos nating lisanin ang Imperial Tombs, maaari kang manatili sa Imperial Palace. Wika ni Old Ying pagkatapos mag-isip sandali. Bagamat maaaring nanalo si Zhao Fang sa pagkakataong ito, ang immortal na Emperor of Death ay maaaring muling mabuhay sa pamamagitan ng Samsara of Death. Magiging ligtas lamang si Zhao Fang sa pamamagitan ng pananatili sa Imperial Palace. Tama iyan. Hindi mahalaga kung nanalo ka o hindi. Si Brother Zhao ay palaging makakatuluyan sa aking lugar. Pumayag naman ang ika-9 na prinsipe. Tingnan natin pagdating ng panahon. Hindi tinanggap o tinanggihan ni Zhao Fang ang alok ni Old Ying at ng 9th Prince. Hindi niya makumpirma kung ano ang kanyang gagawin pagkatapos ng Imperial Tombs. Maaaring manatili siya sa Imperial Palace upang maiwasan ang 9 Darkness Palace at ang Emperor of Death, maaaring bumalik siya sa Ocean Smoke Pavilion, o maaari niyang hanapin ang Eye of Samsara. Naalala ni Zhao Fang ang sinabi ng sage, kailangan niyang hanapin ang Eye of Samsara para kumpirmahin ang lokasyon ni Liu Qingzhen. Marahil ay dahil ang Eye of Samsara ay may ilang uri ng kakayahan sa aspetong iyon, ngunit hindi alam ni Zhao Fang. Gayunpaman, hindi makumpirma ni Zhao Fang kung ang may-ari ng Eye of Samsara ay isang kaaway o hindi pagkatapos ng insidenteng ito. Sa labas ng lungsod ng 7th Prince. Dapat ba nating kumpirmahin kung si Zhao Fang ay patay na o buhay? Tanong ni Jiang Hao. Baliw ka, siguradong patay na si Zhao Fang. Kahit ako ay hindi maglalakas loob na lumapit sa kapangyarihan na ipinakita ng taong nakaitim na damit. Bulalas ng isang quasi-sacred lord. Matapos bumalik ang Sacred Lord Dark Soul, pinalabas siyang muli upang lapitan ang lugar kung saan nag-aaway si Zhao Fang at ang taong nakasuot ng itim. Hindi man lang niya nagawang makita ang mga ito bago siya natakot sa nakakatakot na death intent. Ngunit hindi pa rin bumabalik ang taong nakasuot ng itim. Si Jiang Hao ay hindi magalang sa quasi-sacred lord na ito. Dahil sa sinabi ni Jiang Hao, tumahimik ang iba. Ni ang koponan ng 9th Prince o ang taong nakasuot ng itim ay hindi bumalik. Talagang may kaina-hinala tungkol dito. Huwag kang mag-alala. Kahit nabuhay pa si Zhao Fang kahit papaano, masasaktan siya ng husto at hindi niya tayo maaatake. Ang Sacred Lord Dark Soul ang higit na nakakaalam tungkol sa kapangyarihan ng taong nakaitim na damit sa kaluluwa, kaya nagsalita siya sa tonong may kumpiyansa. Si Zhao Fang ang Beast Tamer, na isang napakahalagang posisyon sa pag-atake sa lungsod. Kung ang kanyang kaluluwa ay nasugatan, hindi niya makokontrol ng maayos ang kanyang mga hayop. Narito ang ika-9 na prinsipe at Zhao Fang. Biglang tumunog ang boses ni Zhang Yi. Naging itim ang mukha ng Sacred Lord Dark Soul, at pinagsisihan niya ang sinabi niya. Si Zhang Yi at isang doktor ay nag-aalaga sa mga hayop sa labas. Ang mga hayop na nasira ng death intent ay malapit nang mamatay kung hindi sila aalagaan. Dahil dito, si Zhang Yi ang unang nakakita ng imahe sa harap, at matatakot siyang tumingin kay Zhao Fang. Anong klaseng halimaw siya? Whoosh! Ang mga miyembro ng pangkat ng 7th Prince ay lumipad sa pader ng lungsod at tumingin sa malayo. Ayos lang ba si Zhao Fang? Isa sa quasi-sacred lords ay labis na nagulat. Imposible. Ang taong may itim na damit ay dalubhasa sa pag-atake ng kaluluwa at sa Dao of Death. Kahit na nakaligtas si Zhao Fang, ang kanyang kaluluwa ay dapat na masaktan ng husto, at hindi niya makokontrol ang kanyang mga hayop ng ganoon kadali. Malungkot na tiningnan ng Sacred Lord Dark Soul si Zhao Fang. Kahit na siya ay bahagyang natakot sa taong nakasuot ng itim, kaya ayaw niyang aminin na si Zhao Fang ay ayos lang. Sa hitsura nito, ang labanan na ito ay hindi maiiwasan. Tiningnan ng iskolar ang mga miyembro ng pangkat ng 9th Prince at nagtapos. Ang pagbabalik ng pangkat ng ika-9 na prinsipe ay nagdulot ng pagkabigla sa iba pang Heaven's Legacy cities at sa iba pang puwersa ng 3 prinsipe. Walang namatay sa pangkat ng ika-9 na prinsipe kahit na pareho silang hinabol ng nakaitim na tao at ng Sacred Lord Dark Soul. Nagbago ang ekspresyon ng ika-2 prinsipe. Paano ito posible? Hindi bumalik ang taong nakasuot ng itim.
Ang ikalabintatlong prinsipe ay may pangit na ekspresyon, at ang layunin ng pagpatay ay sumilay sa kanyang mga mata habang nakatingin kay Zhao Fang. Zhao Fang. Ang mga mata ni Yu Tianhao ay puno ng layunin ng labanan. Talagang walang makakatalo sa kanya. Napabuntong hininga ang ikawalong prinsipe. Bumalik ang koponan ng 9 Prince sa labas ng Heaven's Legacy City ng 7th Prince. Wala nang nangungutya sa kanila, at nakabantay ang pangkat ng 7th Prince. Kaluluwa niya. Masusing sinuri ng Sacred Lord Dark Soul si Zhao Fang, ngunit nalaman niyang mukhang hindi nasaktan si Zhao Fang. Mas malakas pa talaga ang aura ng kaluluwa niya kaysa dati. Atake ng buong lakas. Ang pangunahing target natin ay si Zhao Fang. Kailangan lang natin siyang pigilan sa pagkontrol sa kanyang mga hayop. Mensahe ng iskolar sa iba pang miyembro ng team sa kanyang plano. Zhao Fang, sigurado ka bang ayos ka lang? Tanong ni Old Ying. Alam niya na ang sagupaan sa pagitan ni Zhao Fang at ng Emperor of Death ay tiyak na nakabatay sa kaluluwa. Tumanggaw si Zhao Fang. Atake ng buong lakas. Kalmado ang mga mata ni Zhao Fang. Walang makakapidyo sa kanila sa pagkakataong ito, ang Heaven's Legacy City na ito ay magiging kanila. Ang lahat ay napuno ng pananabik matapos marinig ang sinabi ni Zhao Fang. Alam nilang aalisin ni Zhao Fang ang lahat ng kanyang mga hayop sa pagkakataong ito at hayaan ang iba na masaksihan ang buong lakas ng koponan ng 9th Prince. Sugod. Ang iskolar ay humungal, at ang lahat ng mga miyembro ay sumusugod. Napuno ng kakilakilabot na magnificent power ang hangin at tumangay patungo kay Zhao Fang. Kinokontrol din ni Zhang Yi ang kanyang mga hayop at gumawa ng porma sayon kasama nila. Tumingin si Zhao Fang sa mga miyembro ng pangkat ng 7th Prince na may parehong ekspresyon at winegeway ang kanyang kaliwang kamay. Boom! Isang surge ng mabangis na aura ang biglang lumitaw sa labas ng pader ng lungsod ng 7th Prince, at ang nakakatakot na aura ay agad na nadurog ang momentum ng team ng 7th Prince. Ang pagdagsa ng aura na ito ay nagparamdam sa kanila na para silang nasa isang kaharian ng mga hayop, at sila ang biktima. Whoosh! Pinalibutan ng hukbo ng mga hayop ang lungsod ng 7th Prince. Ang mga makamandag na alakdan, Wind Wolves, Night Wolves, Red-Faced Ice Snakes, Winged Wolves, 7 Sky-Shaking Golden Apes, at ilang iba pang Emperor-ranked rare beasts ay lumitaw. Ang mga taong kakalabas lang mula sa lungsod ng 7th Prince ay agad na huminto at halos madapa sa kanilang sarili. Si Zhang Yi, na nag-aayos pa rin ng porma sayon sa likod, ay nahulog sa kanyang puwitan, at ang mga hayop na kinokontrol niya ay nagsimulang sumigaw at umatras na may takot at gulat. Ito. Ang daming halimaw. Nanginginig ang boses ni Zhang Yi sa hindi makapaniwala. Higit pa rito, ang lahat ng mga hayop na ito ay mula sa Imperial Tombs. Sila ay lubhang mabangis at nakamamatay. Sa sandaling ito, isang chubby silkworm ang dahan-daang lumipad mula sa kamay ni Zhao Fang, at isang sinaunang at malakas na aura ang bumaba. Ang hindi mabilang na mga hayop sa paligid ni Zhao Fang ay agad na nagsimulang umungol, at isang nakamamatay na aura ang bumulaga sa langit at lupa. Sa sandaling ito, ang species na ito mula sa 10,000 ancient races ay naging pinuno ng mga hayop. Handa silang ipaglaban ang Cloud Silkworm Saint Butterfly, na may purong bloodline ng 10,000 ancient races. Ito. Ano ang dapat nating gawin? Namutla ang mukha ng ikapitong prinsipe habang nakatingin sa iskolar. Buong pag-atake, ngunit binabago namin ang aming plano. Huminga ng malalim ang scholar. Baguhin ang target natin sa 9th Prince at atakihin siya ng buong lakas. Bantaan ang kanyang buhay kung kailangan mo. Ang mapagpasyang tinig ng iskolar ang umalangaw-ngaw sa isipan ng lahat. Tumigil sandali ang ikapitong prinsipe bago naunawaan ang ibig sabihin ng iskolar. Hanggat ginamit ng ikasyam na prinsipe ang kanyang pseudo Crown Prince Seal para humingi ng tulong, pagkatapos ay matatapos ang lahat. Hindi mahalaga kung gaano karaming mga hayop ang mayroon si Zhao Fang dahil mapipilitan siyang lumabas sa Imperial Tombs. King of Gods, Kabanata 972. Pagkontrol sa sitwasyon. Nang lumitaw ang surge ng beastly aura sa labas ng lungsod ng 7th Prince, hindi lang ang 7th Prince at ang kanyang team ang natigilan. Ang mga miyembro sa loob ng iba pang tatlong Heaven's Legacy City, ang tatlong prinsipe sa labas ng Southern Heaven's Legacy City, at lahat ng mga nanunood sa Great Gun Lord Dynasty ay nabigla rin. Paano magkakaroon ng napakaraming halimaw?
Ang fifth prince ay tumingin sa malayo na may pagkasilaw na tingin. Labis niyang pinagsisihan na hindi niya pinayagang imbitahan ng ikalawang prinsipe ang ikasyam na prinsipe. Sa isang kawan ng hayop na tulad niyan, napakadaling makapasok sa lungsod ng eighth prince. Higit pa rito, hindi rin mahina ang natitirang koponan ng ninth prince. Wala sa kanila ang napatay ng taong nakasuot ng itim o ng Sacred Lord Dark Soul. Mukhang talagang iniisip ni Zhao Feng na nakakatamad na atakihin tayo. Saglit na napailing ang ikawalong prinsipe bago ngumiti. Bagamat pinagsisisihan niya ang hindi pagkakaroon ng magandang relasyon kay Zhao Feng, nadama niya na maswerte siya na hindi talaga siya nagkaroon ng masamang relasyon kay Zhao Feng. Ang lakas na kasalukuyang ipinakita ng koponan ng ninth prince ay hindi lamang natakot sa seventh prince. Maging ang mga koponan ng 13th at 4th princes ay natigilan. Siya ba talaga ay isang beast tamer? Si Xuan Yuanwen ay may tame time na ekspresyon. Kahit na medyo na-control niya ang isang substandard na god weapon, ayaw ni Xuan Yuanwen na lumaban sa isang napakasamang beast tamer. Yung Zhao Feng. Ang Sacred Lord Black Demon mula sa Nine Darkness Palace ay may malungkot na ekspresyon. Nagtataka siya kung ginamit ba ni Zhao Feng ang kanyang buong kapangyarihan kapag nakikipaglaban sa kanya. Noon, wala man lang siyang nilabas na halimaw. Nagsimula ang talakayan sa pagitan ng Great Gun Imperials. Napakaraming halimaw. Magiging masaya itong panoorin. Ang ikapitong prinsipe ay may dalawang Sacred Lord. Karamihan sa mga ekspertong naruroon ay napabuntong hininga sa gulat, samantalang ang mga nasa loob ng bulwagan ng ninth prince ay puno ng pananabik. Ang mga naghihinala kay Zhao Feng noon ay napahiya na ngayon. Hindi ko akalain na napakalakas ng kakayahan ni Zhao Feng sa pag-amo ng hayop. Hahaha, ang koponan ng ninth prince ay nag-iingat ng kanilang lakas. Sa aking pananaw, may pag-asa pa ang ninth prince. Isang elder mula sa ilang angkan ang may kumikinang na mga mata. Tinanggaw din ni Duke Nanfeng ang kanyang ulo na may malabong ngiti. Sa isang tiyak na antas, pinili niya ang panig ng ikasyam na prinsipe dahil kay Zhao Feng. Hindi dahil nagmamalasakit siya kung ang ikasyam na prinsipe ay maaaring maging crown prince o hindi. Gayunpaman, naisip niya ngayon na may pag-asa ang ikasyam na prinsipe. Marahil siya ang nagsamantala sa pagpili sa panig ni Zhao Feng. Ang pagharap sa napakalaking sangkawan ng mga hayop ay nagpaunawa sa wakas ng koponan ng 7th prince na minamaliit nila ang koponan ng 9th prince. Ito ay magiging isang mahirap na laban. Zhang Yi, subukang pigilan ang mga hayop ni Zhao Feng. Utos ng iskolar. Sige. Namula ang mukha ni Zhang Yi. Wala na siyang pakialam kung gaano kahusay itong junior na si Zhao Feng, ang kailangan lang niyang gawin ay matagumpay na protektahan ang lungsod. Sa pagkakataong ito, nagsimula ng maghanda ng maayos ang pangkat ng 7th prince. Mag-ingat ka, darating sila. Bulalas ng Old Ying. Bagamat maraming hayop si Zhao Feng, ang kanilang koponan ay walang anumang peak battle powers. Kung ipinagtanggol lang ng 7th prince ang lungsod, mas malaki ang bentahe ng team ng 9th prince. Gayunpaman, napansin na iyon ng iskolar at nagpasya na magpatuloy sa offensiba. Protektahan si Zhao Feng. Nag-isip sandali si Old Ying bago sinabi. Karaniwan, ang pagprotekta sa beast tamer sa isang labanan ang unang bagay na dapat gawin ng isang team, ngunit ang beast tamer sa kanilang grupo ay ang kanilang pinakamalakas na miyembro. Shi Yulei, bantayan ang dalawa mula sa Sky Sword Pavilion. Binigyan ni Old Ying ng gawain si Shi Yulei. Dalubhasa si Shi Yulei sa pisikal na depensa at perpektong nalabanan ang mga pag-atake ng Daw ng Sword mula sa mga pag-atake ng Sky Sword Pavilion. Binantayan ni na Old Ying at Su Qingling ang Sacred Lord Dark Soul. Sige. Agad na nilock ni Shi Yulei ang Sacred Lord Sharp Edge at Lu Changqi. Malinaw na hindi siya ang kanilang kalaban sa isang tunggalian, ngunit ang kailangan lang niyang gawin ay subukan ang kanyang makakaya upang harangan ang kanilang mga pag-atake. Whoosh! Bukod sa 7th Prince at Zhang Yi, ang 6 na iba pa sa team ng 7th Prince ay sumisingil. Sa hitsura nito, ang target nila ay si Zhao Feng. Gaya ng naisip ko, naging malungkot ang ekspresyon ng Old Ying. Ang target ng pangkat ng 7th Prince ay si Zhao Feng dahil siya ang kumokontrol sa lahat ng mga hayop na ito. Zhao Feng, mag-ingat ka. Babala ni Old Ying. Pagkatapos ng lahat, si Zhao Feng ay wala sa kanyang pinakamataas na ngayon. Ayos lang, si Zhao Feng ay hindi nag-alala.
Pina-circulate lang niya ang kanyang 10,000 Divine Thoughts technique. Boom! Ang lahat ng mga hayop sa paligid niya ay nagsimulang sumugod patungo sa lungsod ng 7th Prince. Ang 7 sky-shaking golden apes lang ang naiwan. Ano? Ang brat na ito ay gumagawa ng kanyang mga hayop na umaatake. Nagulat si Sacred Lord Dark Soul. Lahat sila ay nagpapanggap na inaatake si Zhao Fang, at pagkatapos ay dapat niyang iwan ang malaking bahagi ng kanyang mga hayop upang protektahan ang kanyang sarili, ngunit 7 sky-shaking golden apes lang ang naiwan ni Zhao Fang. Ito ay ibang-iba sa sinuri ng iskolar. Grandmaster Zhang Yi, tara na. Nahulog ang puso ng ika-7 prinsipe nang makita niya ang alon ng mga halimaw na sumugod. Sige. Ipinakalat ni Zhang Yi ang kanyang soul intent at ginawang harangin ng kanyang mga hayop ang gate ng lungsod. Nililigawan mo si kamatayan. Sa palagay mo ay mapipigilan ng 7 napakaliit na sky-shaking golden apes ang ating pag-atake. Nagalit si Sacred Lord Sharp-Edge at itinaas ang kanyang jade sword, nagpakawala ng blur ng sword light sa hangin habang ang walang katapusang sword intent ay bumaril sa kalangitan. Ho! Ang Sacred Lord Sharp-Edge ay naglaslas gamit ang kanyang espada, at ang sword intent ay bumuo ng isang transparent na puting espada na tila kayang tumagos sa anumang bagay. Ako na ang bahala. Hawak ni Shi Yulei ang isang higanteng dark yellow shield gamit ang 2 kamay at tumayo sa harap ni Zhao Fang. Ang dragon na inukit sa madilim na dilaw na kalasag ay biglang lumiwanag at nagbigay ng mahinang dagandong ng isang dragon. Hindi mabilang na kumikinang na gininto ang piraso ng buhangin ang umagos mula sa ulo ng dragon at dahan-daang bumuo ng mabuhanging pader ng depensa. Hindi mo ito mahaharangan. Malamig na humagulgol si Sacred Lord Sharp-Edge sa pang-aalipusta. Boom! Boom! Agad na winasak ng transparent na puting espada ang mabuhanging pader ng depensa. Bam! Isang pisikal na puwersa ang biglang nabasag ang natitirang kapangyarihan ng puting espada. Ho! Isang ginto at asol na metal na higanti ang sumibol, at ang pisikal na presyon nito ay agad na pinigilan ang iba pang 5 tao. Ano? Si Zhao Fang ba iyon? Nagulat si Sacred Lord Sharp-Edge. Pampalakas ng katawan. Bulong ni Lu Changqi, isang junior mula sa Sky Sword Pavilion. Nakakatawa. Isang beast tamer ang lumalabas para lumaban ng personal. Ang Sacred Lord Sharp-Edge ay umungal habang nagpadala siya ng isa pang slash kay Zhao Fang. Ang iba pang 5 mula sa koponan ng 7th Prince ay umangkas din at nagkunwaring inaatake si Zhao Fang, ngunit talagang naghihintay lang sila ng pagkakataon na atakihin ang 9th Prince. Ho! Muling sumulong si Shi Yulei at ginamit ang kanyang defensive inheritance sacred weapon para harangan ang bahagi ng pag-atake ni Sacred Lord Sharp-Edge. Woo! Ang 7 sky-shaking golden apes ay umungal at tumalon sa papasok na 5 eksperto mula sa koponan ng 7th Prince. Pigilan niyo ang Sacred Lord Sharp-Edge. Mensahe ni Zhao Fang sa iba. Tila ang Sacred Lord Sharp-Edge ang mas malakas na Sacred Lord sa team ng 7th Prince. Masyadong mababa ang cultivation ng kanilang soul specialist na si Su Qingling, kaya hindi niya mablock ang Sacred Lord Dark Soul. Sa kabilang banda, umasa si Shi Yulei sa kanyang bloodline, sa kanyang defensive inheritance sacred weapon, at sa kanyang diskarte para pigilan ang opensa ng Sacred Lord Sharp-Edge. Sige. Hindi kinwestiyon ng 9th Prince at ng kumpanya ang sinabi ni Zhao Fang, at agad nilang hinaranggan ang Sacred Lord Sharp-Edge. Ang Sacred Lord Dark Soul, Zhang Hao, Lu Changqi, at ang kasama mula sa panig ng 7th Prince ay nanghina saglit. Ano ang ibig sabihin nito? Nag-iba ang ekspresyon ng scholar. Bukod kay Zhao Fang, lahat ng iba pa sa koponan ng 9th Prince ay hamarang sa Sacred Lord Sharp-Edge, ganap na hindi pinapansin ang lahat. Sa sitwasyong ito, dapat ba silang patuloy na magkunwaring inaatake si Zhao Fang at tambangan ang ika-9 na prinsipe, o dapat ba talaga nilang atakihin si Zhao Fang, na walang proteksyon? Nagsimulang mag-isip ang iskolar. Woo! Sa sandaling ito, ang 7 sky-shaking golden apes ay sumisingil. Bastos ka! Umungol si Lu Changqi habang pinakawalan niya ang hindi mabilang na mga sinag ng espada. Ice Demonic Spear. Mabilis na sinaksak ni Zhang Hao ang kanyang puting sibat, at hindi mabilang na mga puting blur ang tumusok patungo sa sky-shaking golden apes. Gayunpaman, ang sky-shaking golden apes ay may malalaking katawan at malakas na depensa. Inunahan nila ang mga pag-ataking ito at sinuntok pasulong gamit ang kanilang mga kamao.
Sacred Lord Dark Soul, patayin si Zhao Fang. Hindi nagtagal ay gumawa ng desisyon ang iskolar. Sina Lu Changqi at Jiang Hao ang responsable sa pagpigil sa 7 sky-shaking Golden Apes. Iniwan nito ang iskolar, ang Sacred Lord Dark Soul, at isa pang quasi-Sacred Lord. Bagamat ang kasalukuyang sitwasyon ay tila isang bitag, ang tatlo sa kanila ay hindi naniniwala na hindi nila kayang alagaan ang isang hayop na tamer na isang hari lamang. Hihihi, hindi mo ba paprotektahan ang lungsod? Biglang ngumiti si Zhao Fang. Ikaw, mabilis kang bumalik at tulungan si Grandmaster Zhang Yi. Nagbago ang ekspresyon ng iskolar, at inutusan niya ang quasi-sacred lord. 7 sky-shaking golden apes na lang ang naiwan ni Zhao Fang, na ang ibig sabihin ay sasalakayin ng iba pa niyang sangkawan ang lungsod. Si Zhang Yi at ang 7th Prince na nag-iisa ay halatang hindi makakahadlang sa kanilang lahat. Kung ang lungsod ay masira at ang ika-7 prinsipe ay napapaligiran ng mga hayop, sila ay matatalo. Sa sandaling ito, ang 7th Prince at Zhang Yi ay nasa matinding paghihirap. Whoosh! Ang quasi-sacred lord ay lumipad patungo sa lungsod. Whoosh! Ang scholar at ang Sacred Lord Dark Soul ay agad na sumugod kay Zhao Fang. Tumingin si Zhao Fang sa kanilang dalawa at nagbigay ng mahinang ngiti. Ibinuka ng Cloud Silkworm Saint Butterfly na nasa tabi niya ang bibig at iniluwa ang isang 5 kulay na sutla na agad na bumaril sa hangin at tinakpan ang lahat sa loob ng ilang daang yarda. Gayunpaman, handa na ang iskolar at ang Sacred Lord Dark Soul. Sila ay umiwas at nabasag ang seda at nagpatuloy sa pag-akyat patungo kay Zhao Fang. Sa tingin mo mapipigilan mo kami sa pamamagitan ng pag-asa sa Cloud Silkworm Saint Butterfly? Ang Sacred Lord Dark Soul ay malamig na ngumisi habang ang kapangyarihan ng kanyang kaluluwa ay lumakas. Gayunpaman, ang tunog ng sigaw ni Jiang Hao ay biglang tumunog mula sa kanilang likuran. Kalokohan, ano ito? Ang paningin ni Jiang Hao ay naharang ng sky-shaking golden ape, kaya hindi siya nakabantay sa seda, na agad na pumulupot sa kanya. Sa kabilang panig, si Lu Changqi ay nakabalot din ng seda, na nakabawas sa kanyang kadaliyang kumilos. Malungkot ang ekspresyon ng iskolar nang bigla niyang naunawaan na ang pag-atake ng Cloud Silkworm Saint Butterfly ay hindi man lang nakatutok sa kanila sa simula. Ang kabataang ito. Biglang nagkaroon ng kakaibang pakiramdam ang iskolar habang nakatingin sa kalmadong si Zhao Fang. Para bang, sa sandaling nagpasya siyang salakayin si Zhao Fang, kontrolado ng kabataang ito ang labanang ito. Sacred Lord Dark Soul, tapusin ang laban na ito sa lalong madaling panahon. Nagmensahe ang iskolar sa Sacred Lord Dark Soul. Ang kalmado at walang pakialam na ekspresyon ni Zhao Fang ay ikinadismaya niya. Gayunpaman, pagkatapos niyang sabihin na, whoosh! Isang pares ng Scarlet Wings of Lightning ang kumalat sa likod ni Zhao Fang, at siya ay naging isang kidlat ng pula at puting kidlat na bumaril patungo sa kanilang dalawa. Ano? Nag-offensive siya. Natigilan ang scholar. Kakaiba ang kinikilos nitong kabataang nasa harapan niya. Hindi niya makita ang kabuuan niya. Nililigawan mo si kamatayan. Nagalit ang Sacred Lord Dark Soul, at pinakawalan niya ang kanyang soul power. Hinawakan niya ang isang maikling kulay abong talom sa kanyang kamay at naglazlaz, nagpakawala ng itim na alon ng liwanag.